Pag-upong ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ito mga kaibigan, pakinggan natin itong sinasabi ni Toby Tiangco, no, na magko-contradict din sa ginawa ni President Marcos, no? Hindi tutugma eh. Pakinggan nyo, tapos ipapaliwanag ko mamaya kung bakit hindi nagtutugma itong sinasabi ni Toby Tiangco sa tungkol kay President Marcos. Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung pag-upong nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niyo. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. O ngayon mga kaibigan, ipapaliwanag ko. Ganito kasi yan. No, November daw last year, sinabi niya na pinagalitan ni Marcos si Romualdez. Bakit keso nagnanakaw? Gaano pa ba karaming pera ang gusto nito? Pero ang irony nito, no, nakakapagtaka, no, kasi sinita niya eh. So alam na niya prior to that, siguro weeks before niya pinagalitan si Romualdez, may sapat na siyang information na nagnanakaw itong si Romualdez, no? Ayon sa sinasabi ni Tiangco. Ngayon, alam na pala ni Marcos ang mga kalukuhang ginagawa nitong si Romualdez. Bakit niya pinirmahan yung GAA? Yun yung irony. No, ito yung kabaliktaran o kabalintunaan ng sinasabi ni Toby Tiangco ngayon na palpak yung pagtatakip niya dito kay Marcos. Kung alam niya, no, kung sinisita niya, bakit niya pinirmahan? No? Ganun 'yun. Tapos may binito siya, ilang bilyon lang ba 'yun? 'Di ba? Kasi kung sincere talaga siya, kung ayaw niya talagang manakawan ng Pilipinas, dapat bago niya pinirmahan, binalikan niya yung NEP, no, yung National Expenditures Program, at ibabangga niya ngayon dito sa GAA. Makikita niya kung ano yung mga insertions at mga kabulastugang ginagawa ni Romualdez at ni Saldico at ng mga leaders o mga congressman sa budget ng Pilipinas. Tapos ibibito niya lahat yun kung concerned talaga siya. Pero ang kabalintunaan, ang kabaliktaran ng sinasabi niya, no, na galit daw si Marcos, pero pinirmahan niya eh, 'di ba? Ang yabang pa niya, ang yabang-yabang niya nung sinabi niya, 'di ba, na sinabi niya before, binasa niya daw yung 4,057 na pages ng GAA. Binasa niya daw lahat. No? Pero inapprove niya. Tapos sasabihin niya, paano tayo napunta sa ganito? Tangin namin. Ikaw yung pumirma, kung binasa mo yun lahat, no, hindi tayo mapupunta sa ganito. Yun yung nakakatawa. Yun yung irony, no? Nakakatawa na itong sinasabi ni Tiangco, kabaliktaran sa nangyayari. Kabaliktaran sa kung ano ang ginawa ni Marcos. Kasi, 'di ba? Alam mo na pala kasi kung ako alam mo na pala na may kalokohan ginagawa si Romualdez at ayaw mo itong gawin at nagagalit ka dahil ginagawa ito, pero pinirmahan mo pa rin ang budget. It's either you are an accomplice or bobo ka lang talaga, tanga at mahinang presidente. Tama si Digong.
Dalawa lang talaga yan. It's either, no? It's either kasabwat ka sa pagnanakaw na ito, o tanga, bobo, at mahina kang presidente. Ganun lang kasimple yun. Pinagluloko tayo mga Pilipino. Tangina.